Welcome to Job Well Done! Ganon! I'm Jonathan! My name is Mamu. And I'm Belle. Kamusta po kayong lahat? Ayan. Today is Friday. It's a Good Friday. Friday. To all sa mga kapatid namin sa Catholicism. Yes. We are celebrating and we are commemorating this day as our, what you call this? Banal na linggo Yes. para sa Holy atin. Week. Holy Week, Mahal oo. na. Actually, it's Mahal na also linggo. for all the Christians. Yes, for all the Yes. Christians. And tuwing Friday nga pala, parang masyadong tahimik ang mundo. Pasensya na po kayo kung mag-iingay po kami ng konti ngayon. Isang oras lang naman po't kalahati. Kaya ako, pag may magngangawa sana ako sa asawa ko hindi ko na lang ginawa. Kay Mamo pala. Maingay ka pala, Mamo. Sorry. Uy, enough ko na siya, ha? Kaya yung mga nanay dyan, bukas na kayo magbunga nga. Sa lahat po ng mga taga-Edmonton, we are all live na po and may Yes. pag-uusapan tayong marami ngayon. Ay. At talagang namamayagpag din ang ating guest ngayon. Ay. Super Ito. excited ako dito kasi we've known him like personally. We've known him for quite some time now. Kaya nga medyo relax tayo. Oo. Malapit sa puso. Oo. Malapit din sa lupa. Hindi na kaya lumuko Ayun na naman tayo. Savage galore. Kanina pa siya kinakabahan sa Close to the ground kasi. Diba? Oo. Pero matanong ko lang since we are Catholic, Yes. kung lahat tayo Katoliko, pero ikaw, Bel, how do you celebrate, how do you, what you call this? Ano bang tamang term? Celebrate ba talaga? Or may iba pang remember? term Paano ba? Hindi naman pagpepenitensya. It's not that. So, anong ginagawa mo pag Holy Week, especially yung Friday? Pag back home talaga, meron, since nag-asawa ko ng ibang lahi. Yun nga pala. Paano yun? Hindi ko na pinapractice kasi syempre hindi naman di siya susunod sa akin. Sa bagay. So, ang ginagawa ko dati sa Pilipinas, bawal kami kumain ng karne. Tapos usually kasi yung bahay namin malapit sa kalsada. So, yung mga taong pupunta sa grotto, may mga nagpipinisya. Grotto saan? Sa San Jose del Monte, Bulacan. Oo nga pala, Taga-Novaliches ako So, yun, nanonood kami ng procession and we do pray as well. Oh, I see. Kami naman, pag gantong Friday talaga, yung mga taga-Maynila na dating taga-probinsya, nag-uuwian sila talaga. Talagang akala mo talaga may mga artista na umuwi. Kasi ang puputi na nila, di ba? Pag galing ka ng Maynila, tapos umuwi ka ng probinsya mo, iba na itsura mo. Artistahin. Oo, talagang, anak ni Aling Maring, umuwi na. Talagang iba yung itsura, iba yung kutis. Nalagyan na ng chlorine ang skin. Kaya masaya din, parang siyang reunion na rin, in a way. Tama. Kasi yung mga classmates mo nag-uuwian. Parang yun din yung time para magkita-kita ibang magkakamag-anak. Kaya masaya din naman. Pero yun nga lang, minsan nalilimutan natin yung reason why we're doing this kind of celebration or commemorating our Lord. Parang nagiging bakasyon na lang din talaga. Pero sana hindi maging ganun, Hindi, Dahil kung tutuusin, this time of the year is somehow for yourself to reflect on what's really happening on your spiritual side of you. Yes. Parang sana mailagay natin sa isip natin na we are doing this kind of season para tingnan ang ating sarili ulit, maging ano ba tayo bilang Kristiyano, parang ganun, di ba? Pero sana lang din po talaga maging ganun. Ikaw ba, Mamo? Are you Catholic or no? Kasi ako, growing up, I was schooled in a Catholic school from elementary, high school, up until the university. But my dad is Methodist. Okay. So I actually enjoy both religion. And as I grow old, the way I see ang Holy Week is that, like, for me, I'm just speaking in my behalf, it's like for me to be reminded that, oh my God, our God gave His begotten Son to save us from our sins and the things that we need to reflect upon. Yung ako parang for me, I'm just being reminded and being thankful na ganun pala ang ginawa ni Jesus. He sacrificed His only begotten Son. Yun lang, para
hindi ko naranasin yung dinanas niya, yung he already sacrificed for us. Yun lang yung great reminder para sa akin, and yung core ko as a Christian. Yun. Tama. Napakaganda, no? Ikaw ba, kahapon nagpunta kami sa pabasa ng pinsan namin. Nagpabasa sa bahay niya. Doon hindi naman ako bumasa din talaga. Nakikain din naman talaga ako. I don't know if I'm practicing Catholic, but I honor some of our rituals and some of our celebration. Yeah. But I am not that kind of Catholic na talagang fanatic na masyado. Though nanggaling din naman ako ng seminary before, pero hindi ako ganun ka active din. But I believe in God. I believe in His creations. And yun naman ang importante siguro, yung may kinikilala ka rin talagang Diyos. Totoo. Parang ang hirap maging ngayon, no? Yung You're very careful talaga. Kasi it's like, for me, the way I see it, I'm not very religious, but I'm more spiritual. I know my relationship with my Lord, with my Maker, and that's what the important thing for me is that inuulit mo yung sinasabi ko. So, may tumatawag kasi sa akin nagugulo eh. Okay, ang hirap po maging yung parang masyadong lively kami kasi nakikiayon kami sa panahon. It's your Good Friday, and talaga pong gusto rin naming maging katulad yung banal. Pero likewise, it's a talk show, so kailangan po namin magsalita din po talaga. Pero ngayon, marami na nagpapa-shoutout sa ating, okay lang ba na basahin natin ito muna? At saka, before I said, as a group tayong tatlo, we respect everyone's of course religion. Always. It's more on how you live your life naman at the end of the day. Yun naman ang importante. Shout out tayo muna. Alright, let's shout out to Abby Benjamino. Love you guys. Sabi niya, kayo. Si Yumak Edmonton, magandang gabi, Jaboldan, at lahat ng tagapakinig at tagapanood. And then si Marlon Tausa is watching. Michelle from Sarap Sarapan, thank you so much. And kay MJ Chan, maaga ako nakauwi. Ayan, naka-watch ng live. Ay, thank you naman, MJ. And kay Kilvin Espartero, pa-shoutout daw kay MJ Palomares. Ay, hi MJ Palomares, yung guest natin nakaraan yan. Oo. And dami rin followers niyan. Yes, Leonardo Tau. Pa-shoutout mga idol, ayan. Hey sa'yo, Leonard. Medyo mahirap yung niya, yung last name niya. Parang Tawa-Taw. Sorry. Davey Boy Lopez Ibanez, shoutout tayo. Ayan, si Kelly Abris, kalmado lang si Mamu. Oo naman. Mahirap po kasi baka sabihin na Good Friday, ang ingit tong tatlong to. Pero itatry po namin maging kalmado. Pero mamaya feeling ko hindi kami kalmado. Ayan, Lisel Musni, Mixed Food Specialties. Magandang gabi rin sa'yo, Lisel. Ayan, si Mixed Food lagi nanonood sa atin. Nag-message pa yan sa atin na talagang we're really doing a good job dito sa ating ginagawa. Maraming salamat sa iyo, Mitch. Ayan, kay Jeneline Oriña Santiago, happy birthday sa'yo. Nakita ko sa post mo sa Facebook, birthday mo. Happy birthday, ate. At may nagbigay ng stars, si Catherine Allen V. Ayan, 200 stars. Wow. Thank you so much. Nga po may mga star pa dyan. Ayan, maraming salamat po. Pabigay naman po. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa amin. Yan. Ano masasabi niyo dun sa statement ni Pope John Paul II? John Paul, sorry, patay na Pope pala. Francis. Pope Francis, sorry. Francis. Santo na pala siya ngayon. Nag-statement pa, ha? Anong sasabi niyo sa, yung pahayag niya na okay lang kumain ng karne, okay lang na kumain kahit anong gusto niyo ngayong Holy Week na ito. Ang importante is yung nakahanda ang iyong spirituality, nakahanda ang iyong sarili para ipagdiwang itong ating ginagawang Holy Week. Ang sabi niya nga is, sacrifice is not in the stomach, it's in the heart. Yan. Totoo naman. Totoo naman yun. Kaya, you can eat meat daw or... kumakain ka nga ng isda or ng gulay lang, pero pagdating naman sa sarili mo, masyadong masama ugali mo, wala rin. Oo, marami kang kagalit. Oo, di ba? Mga kamag-anak mo, di mo pinapansin. Hindi ka tumatawag sa parents mo sa Pilipinas pag may time ka. Nasaan ang pagninilay mo doon? So, we really have to... look for ourselves kung ano ba talaga yung mga tama at maling nagagawa natin. Ngayon, tamang panahon para sa Holy Week na yan. Wala yan sa pinakain mo. Alam mo yan. Wala talaga yun. Wala sa kinakain mo. Kumakain ka ng gulay ng 1 taon, pero bulok naman ugali mo. No. Makapulok naman talaga para tumatagos naman yung bulok. Ayan, Friday Habit. Oo nga. Si Ronald. Hello, Ronald. Thank you for watching. MJ Palomares. Thank you, Max. Ayan, so anong maging natin ngayon? Gusto ko munang sumundot ng konti. Saan kayo nag-aral sa Pilipinas?
You mean college or high school? Nung elementary kayo? Ako sa mababang paaralan ng kaligayahan. May ganong paaralan? Kaligayahan? Yeah! Diyos ko, para naman ang halay niyan. Hindi, kaligayahan na. Totoo pangalan? Kaligayahan May elementary school. ganon? Ikaw, mama, nag-aaral ka ba sa public school nung ano ka? Ay, hindi ko na ano. Rich Public kid. ako Hindi naman rich kid, kaso lang kasi maliit lang yung family namin. Tsaka kami magkakapatid, hindi kami nagsabay-sabay eh. Oh, Yung I see. age gap namin ng sister ko, 7 years, yung brother ko, 23 years. Oo nga. So, kung hindi kayo sabay-sabay, may time yung family mo, yung parents mo na paglaanan ng yung pag-aaral mo. So, anong school yan? St. Rita College. Saan? St. Rita? Oo, sa Parañaque, sa social BF yun. Homes Parañaque. Social Sa yung eskwelahan na Parañaque? yun. Social yun. Ay, social na Yeah. school. Hindi naman Private social. school siya. Private school Private siya. Catholic Sakto lang. school. Catholic school. Pero Like kilala what- siya, Mamo, don't worry. Kilala siya. Kasi Oo, ang dami namang estudyante. 4 kami doon eh. naririnig ko At na yan. magkakakilala Oo, kami. naririnig ko kasi Oo. yung school na yan. Oh, ako naman nung elementary ako nag-aaral ako sa Barangay Baquiabo Tucan Elementary School sa Mahayhay Laguna. Bakya talaga. Ano yung mga title na? May bakya talaga doon. Oo. Baquiabo Baquiabo Tucan? Tucan, yung talaga yung tawag. Kaya ang pag nag-aano kami intramurals ganyan. Yeah. Go BBES. Yeah. Ano ba yung school niyo? Ito, kaligaya. Ito, bakla. Bakya. Ay, bakya. Ano ba Grabe, yan? bakla. Diyos ko, hindi na sampalin sa mukha. Bakla talaga. Oo, kasi nung nag-aaral ako, mayroon ako dong favorite teacher. Ay, sino ang pangalan? Natatanda mo Yung ba? teacher ko ng grade 1, Oo. yun yung favorite ko hanggang makagraduate ako. Oh, nice. Kasi natatandaan ko, nung nag-aaral ka, di ba pag Wait a minute, you said, yung teacher mo nung grade 1? hanggang graduate ka siya lang. Hindi, kasi nung nag-aaral ako, grade 1 to 6, sila lang din yung mga teacher doon eh. Ah, ilan kasi lang yung sila? 5? isang section lang naman kami talaga. Grade 1, isang section lang. Ngayon ko lang narinig yan. Ano ba yung school niyo? Parang gawa-gawa lang. Ganun sa Ano, may tinuturo naman. Napakahirap na school naman niya. Oo, ganun talaga. Yung grade 1 to 6, Grabe. 6 na guro lang yun. Tigigisang ano lang yun, advisory. Yung iba, Kung grade yung iba 1 pa tayo- classmate mo. Grabe. Kaya katatanong ko, di ba, ng mga school nyo? Kasi yung school namin talaga kakaiba. Isang section lang at isa lang yung teacher mo nung grade 1 ka. Yun lang talaga. Grade 2, yun lang din yun. Siya lang din talaga. Nalaloka ako. Ngayon ko lang narinig yan. Pero favorite ko siya. Kasi nung, di ba, pag nag-aaral ka ng elementary, kung inaalalayan ka ng teacher mo nung nag-aaral ka, favorite mo na siya. Siyempre. Oo, kasi parang, ito, medyo mahina utak ito. Alalayan mo to. Tapos pag sinusobran yung Nutriban mo, di ba? Oo, dati mga lugaw pa yan. Oo, May lugaw, palugaw, Nutriban, paputo. O, yes. libre yun. Oo. Grabe. Kayo ba may ganun ba kayo? Wala yung private Ay, naku, ang yan, hirap eh, kausap Diyos ko. dito. Wala yan. Kami na Nakaka-identify. nagkakaintindi. Uy, pero yung guest natin talking about school yun talaga matindi pinagdaanan nun sa pagdating ng pag-aaral. Ang grabing achievements Ay, nito. Oo. Saludo talaga ako dito sa taon na to. Iba. Dahil sa saludo ka, hindi natin napagbitigan. Hindi, kasi dear naman sa atin talaga. Oh, itong tsaka natin. alam na natin takbo ng buhay niya eh. Wala na tong itatago eh. Oh, pero hindi na natin ilalabas yung iba. Yeah, syempre. Syempre Kinakabahan siya sa atin. Lalo na pag sa akin. Hindi na makahinga dito. Oo. Talaga magkaibigan kami nito. Yung grabe. Magdamagan talaga, magkasama sila dati. Oh. Hindi, Hello, tsaka sabay ka. kaming umuwi sa Pinas. Yun ang... Yung pao yes. pala. I remember that. Oo. Kayo ba, may mga favorite teacher kayo? Si Ma'am Kagyat, ayan, yung grade 1 ko. Grade 2, si Ma'am Ignacio. Grade 3, si Ma'am Serrano. Oh. Grade 4, si... Diyos ko, isa niya Grabe, talaga. no, kabisado Yes! Ako, Grade tatry ko 4, mamaya. Grade 4, Ma'am Bernardino. Grade 5, Mrs. Torres. Grade 6, Mrs. Kunanan. Oh, bongga ka. Oh, ikaw, Ako tanda mo pa. yung Elementary, ha? teacher ko yata na second year or third year na. Siya lang yung natatandaan ko kasi nga, binato ko ng eraser. Tapos nagsumbong ako, siya pala yung nagbato. Sige ako na chika na ganyan. Sabi ko, mamay na mama to. Tapos siya pala yun. Oy, actually, nabato rin ako na eraser. Oh, pero, talaga? sobrang taas ng binato niya. Late ko lang. Sabi, lampas. Ay, lumampas. Di na, bobe. Ako natatandaan ko, yung favorite ko nga na teacher ko si Ma'am Flor Rondilia, yun nga grade 1 ako. Oo. Kasi natatandaan ko talaga siya yung, nasa corner lang ako, nilagay ako dati sa row 1. Kala Pag siguro, row 1 ka, matalino ka. Kala siguro. Ito, matalino to. Nung gawa ng first grading, doon ka sa 4. Doon ka sa tabi ng basurahan.
Tapos nung grade 2 ako si Ma'am Elvira Balmores. Grade 3, Ma'am Elioso. Uy, baka nanonood sila. Shout out mo na. Shout out sa mga teacher ko dyan ha. Tapos grade 4 ako si Ma'am Purita Liobrera. Grade 5 ako Ma'am Pining Liobrera. Nice. And grade 6 ako yung ninang ko si Ma'am Gertrudes Vitasa. Ayan. Gertrudes? Di ba mga... Oo. Sabi nga nung mga teacher na amin, yung mga... Ano ba yung school niyo? Parang kayo-kayo lang. Kami lang. Kasi yung sinong anak mo, kilala din talaga ng buong barangay. Pag yung anak mo na pa-oo, alam na. Nako, kwento ka sa barangay. But anyway, sa mga lahat naging teacher natin, saludo tayo sa kanila. Yes, saludo talaga. Oo, kung nabubuhay talagang... pa man, kung nabubuhay man or yumao na, saludo po kami sa inyo. Ayan. At dahil teacher ang pinag-uusapan natin dito, alam mo ba, meron tayong bisita na talaga namang kapupulutan natin ng aral at yung mga sacrifices niya talaga sa pag-aaral, kapursigihan niya. Kaya siya natin napili para mag-guest atin ngayon. At i-introduce ko na, no? Saglit lang. Totoo talaga yung sabi ng tao na wala sa taas or sa laki ng tao yung achievement ng tao, no? Parang may naano ko na agad na wala sa taas, sa laki, ano ba? Wala sa ganda at itsura. Nasa tao talaga, no? Para achievement ng tao. Ano mo sinabi mo, napaka-tsaka ng English natin. Grabe naman. Hindi naman. Inano ko yung Yun na yun, no? Yun na yun. Sige. Okay, go! Pakipani na po sa amin yung camera, yes. Habang minaano natin, ipasa-setup natin ng ating guest ngayong gabing ito. Okay, let's start. Of course, he started as a foreign worker in Canada. The Golden Balangay Awardee 2023, Educator of the Year Awardee across Canada 2023. He is a teacher here in Canada, Senior Romero Catholic School ba ito? Saint. Oh, sorry naman. Senior kasi. Pasensya na. Saint Romero. Senior Aguila. Senior Aguila Elementary School. Ano ba nagpapakilala? Mali-mali pa. Saint Oscar Romero Catholic School. Ayan. And ladies and gentlemen, papakilala po namin ang aming guest for tonight, Dr. Jimmy Gigante Buena! Ayan. Napaka-flawless. Oo, at tinan mo naman. Seryoso, Sir Jimmy. Kinakabahan ako sa inyo. Thank you for having me here pala. Yan. Thank you for pagbigay ng antawag dito time sa aming programa. Pagpapaunlak. Ayan. Kumusta ka, Jimmy? Eto, kinakabahan. Okay naman ako. Maraming salamat for asking. How are you? How are you guys? We're okay. Kamusta naman yung nung in-approach ka ni Belle to guest in our show? Wala, parang walang approach ang nangyari. Wala bang nangyari? Nakakaloka, no? Kwento mo nga yung ginawa ni Belle sa'yo. And then, nung in-invite naman ako ni Belle, tinanong ko muna kung kailan kasi syempre busy rin naman tayo. Yes. Sabi ko, sige, pwede ako niyan. Syempre, hindi naman ako hindi dyan, mga kaibigan ko kayo. Syempre. Naman. Tsaka gusto ko rin namang maging part ng, ng show na to kasi sikat na sikat ang show, wow. Diba? Kaya karangalan ko na maimbitahan dito sa show nyo. Thank you. The pleasure is ours. Yes. Thank you. Ayan, we would just like to talk about you as an OFW. Ito ba yung unang bansa? Saan ka muna nagpunta before Canada or anong buhay mo before that? Actually, after finishing my doctorate degree sa Far Eastern University, nag-apply ako ng tourist visa sa US. So take note, doctorate, meaning to say doctor siya of education. Ay, diba nga bigatin talaga. Hindi siya medical doctor, but he's a doctor of education. Yes. Pero maano ko lang what year did you finish your college in the Philippines? 1998. 98. And then you finished your doctorate at what year? 2007. Which school did you Far Eastern University. Far Eastern University. Yung baccalaureate ko yung Adamson University. Oh, okay. And paano yun? Doon ka na rin nag-high school? May high school ba sa Far Eastern? I don't know. Wala. Nag-high school ako sa Sacred Heart Academy. Sacred Heart. Hindi sa The Habit? La Loma, Quezon City. Ay na po tayo. Sabi ko sa'yo, di ba? Behave ka. Sige, kwento mo na lang muna. Yun nga, nag-apply ako ng tourist visa. So yun yung naging excuse ko. Sabi ko, syempre, pag tinanong ka sa embassy, what's your purpose in going to the US? Sabi ko, since I just finished my doctorate degree, so I just want to visit the US and see the wonders, of God. So yun naman, na-aprobahan ako 1 year multiple visa. So April
2007, malis ako ng Philippines. So, nag-indefinite leave muna ako sa FEU just in case na walang mangyari so sa akin. you were employed sa FEU? Oh, syempre. Employed ako pa rin sa FEU. Okay. matalino. You were a professor, right? Yes. Oh, okay. Tapos, nung nandun na ako sa US, syempre, hindi naman ako nagpunta ron para mag-tour. Wala naman akong ganung kakayahan para mamasyal. So, naghanap tayo ng trabaho, syempre, para andun ka na eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako babalik sa Philippines nang hindi ako successful. So, naghanap ako ng work. So, hindi siya ganun kadali. So, hanap muna ako ng mga sponsor sa akin for working visa. Pero ang kaibang pala, sa US, bunutan siya, lottery. So, kahit may nakita ka ng employer, pag hindi ka nabunot, so, sorry ka na lang. Oo. So, hindi ako nabunot. So, ang ginawa ko, nagtrabaho ako ng mga, ano mo na? Yan yung sa circus. Sa mga circus. Hindi. Ayun yung mga, cash, Under the table. mga under the table. $5 per hour. Kinagat ko na yun. Diyos ko yung, alam mo yung maghuhugas ka ng pinggan. Cash job talaga muna. Cash job. That time, parang ang minimum nila is $8. So, at least $3. Way below. Way talaga. Tapos, nag-apply din ako, natanggap din ako sa grocery store. So, yun yung una kong trabaho sa grocery store. Hello nga pala, Kuya Sunny. Siya yung unang tumanggap sa akin na kahit wala akong papel sa US, tinanggap nila akong mag-work sa kanila. Taga-bantay ng tindahan. Mga nagpapadala, mga Pilipino. Tapos, nagtitinda rin kami ng mga isda. So, yun. Alam mo na, magbubuhat ka ng mga isda. And then sabi ko, hindi pa sapat tong sweldo ko na $5 per hour. Yung isda ba nun, dilis lang yun? Dilis. Ay, hindi. Mga salmon, syempre. Hello? US na yan. So, naghanap pa ako na ibang trabaho. So, may katabing restaurant, siguro isang block lang, Filipino restaurant din, Asian store. $5.50 naman. Sabi ko, nag-i-improve na ako. $5.50. Tagahugas ako sa New ng York pinggan. Sa New York? Hindi, sa New Jersey. New Sa Jersey. Bergenfield, New Jersey. Hello nga pala sa tita ko dyan sa New Jersey, sa auntie kulot ko. Yun, natanggap din ako doon. So, sabi ko, makakaipon na ako kasi plano ko nga, bago mag-expire yung visa ko as tourist, mag-student visa ako. Kasi ayokong maging TNT. Sabi ko, kung magti-TNT lang naman din ako, babalik na lang ako sa Philippines. Maganda naman ang mo sa Philippines. Meron pa naman akong babalikan. Nag-indefinite leave lang naman ako. Tapos, ayun na nga, mag-expire na. Tinulungan ako ng tita ko, si Auntie Kulot. Sabi niya, i-sponsoran kita kasi kailangan ng backup eh. Yes. Although ako yung magbabayad. Kunwari siya lang yung magbabayad. Okay. So, nakapasok naman ako sa medical assistant. Wow. Diyos ko, takot kaya ako sa dugo. Pero tinapos ko yun. So nag-medical assistant ka rin pala? Natapos ko yun. Sa New York naman ako nagtrabaho. Ay, nag-aral. Okay. Kasi 30 minutes lang naman ng bus from New Jersey to New York. So, natapos ko yun. Sabi ko, ano naman ang kasunod nito? Kasi, lottery na naman. Hindi na naman ako nabunot. Sabi ko, ano naman gagawin ko nito? Nag-apply naman ako ng another, yung ESL. Yun naman na course ang kinuha ko. Sabi ko, my God, ESL. Alam ko na mag-English, pero sige na nga, ESL, para lang masustain. Sabi ko, kailangan kong gumawa ng backup plan. Eto, meron akong kaibigan na nasa Canada. Sabi niya, meron ditong working visa. May LMO. LMO pa tawag ng Labor Market Opinion. Yes. Sabi, may nagbibigay dito ng LMO na kapag nasa US ka, Pwede. Oo. Sabi ko, okay lang ba yun? Student visa lang ako dito Sabi niya, okay lang yun. So, tinry ko. Nag-apply ako sa Canadian Embassy doon. Nagpa-interview ako. Sabi ko, Lord, pag ito hindi ako nakapasa, it means dito talaga ako sa US. Pero pag nakapasa ako, sige, mag-move na ako from, US to Canada. Oo. Ay, Diyos ko, talaga naman, ang dasal-dasal ko, pumasa ako. So sabi ko, oh my gosh. Tandaan mo pa ba Ano to, as tourist or as worker? As Worker na. Worker Okay. ako noon. Tanda mo pa ba yung pinaka-question sa'yo na... Unang tanong sa'yo ng immigration. Na kinabahan ka talaga ng husto. And sabi niya sa akin, Where are you? Oo, sabi ko. Who are you? Who are you? Sabi niya sa akin, Where are you? Where's the person? There you are. Mamo, kalma daw. Madami nagsasabi dito. Kumalma ka. sabi sa akin, what's your current status here in the US? And what are you planning to do in Canada? Sabi ko, I'm currently a student. And the reason why I'm applying to go to the US is because I got this opportunity to work there. And since I'm just a student here, so might as well go to Canada and get a working visa. Luwag do pa nung araw. Oo. Sobra. Anong year yan? That was 2008.
Tama. Tapos 2009 ako dito dumating. Mm-mm. Pero bago ako pumunta rito, meron siyempre akong backup plan ulit. Mm-mm, Nag-apply syempre. ako ng Federal Skilled Worker Program. Yun yung Yung may NOC? yun yung express Iba pa? entry na Express entry. yun yung may National Occupation Code na Yun nga. pasok ako doon kasi as university professor, Mm-mm. pwede ako mag-apply ng Federal Skilled Worker Oh, wow. Program. Okay. So yun yung ini-encourage ko nga sa mga teachers kung nasaan man po kayo ngayon, Mm-mm. pwede nyong i-assess ang sarili nyo for Federal Skilled that, Worker Program. For that Kung program. magka-qualify kayo, then apply. You can do it on your own. Mm-mm. Hindi nyo na kailangan mag-agency actually. Pero kung gusto nyo makasigurado, syempre, mag-agency na din kayo. Magkano lang naman. So, tinry ko yun. Nagbayad ako ng $2,100 pero 2 payments. I see. So, naghanap lang ako ng agency that time online. Okay. Tinignan ko kung legit. Tinawagan ko muna yung opisina. Nasa Montreal siya. Mhm. So, babanggitin ko pa ba kung anong-ano? Oh, okay. Oh, at lang. least, ano? diba? RSS Canada Immigration. That's the name of the agency na tumulong sa Ina-applyan akin mo. na immigration lawyer. And legit talaga sila. Mm-mm. So, $2,100 back then. Malaking pera yun ha. Tapos yun, habang nandito na ako sa Canada, as a food and beverage server, Bakit mo from teacher naging food? Actually, may experience naman na ako. No? Kasi nagtitinda na ako sa US. True. Nagtitinda pa nga ng mga isda. Taguhugas pa ng mga pinggan. O, di why not? Ano ba naman yung magsaserve lang naman, di ba? Totoo. Nasa na nga ba ako? Nakalimutan ko. na-server ka. Ayan. Server. Yung nag-apply ka Canada. ng yung program na yun. Yung Oo. Federal Skilled Worker Program. So, nag-iintay na ako. So, kahit na working permit ako dito sa Canada, malakas ang loob ko kasi alam kong may Pasok hinihintay ka pa doon, ako oo. na permanent residency na application. Kaya sa batch natin siya yung naging unang permanent resident. Oo. Kasi Oo. bago Siya pala siya talaga, pumasok. no? Tama Oo, pala. siya. Oo. Although Kasi sabay-sabay may talaga application tayo. na ako nun. Kaya nung dati tambay kasi ako talaga kala mamu. Oo. Ode Lahat noon. naman katayo. Lahat Yun. naman Nung tayo. daan Dumaan dyan. sa bahay niya. Oo. Correct. Talagang marami kaming pinagsamahan, kwentuhan talaga. Tapos nung lumabas yung PR ko, talagang siya yung talagang sobrang happy for me. Sabi niya, oh my God, you're the first ones in our group na magkaroon nga ng PR. Sabi ko, nga, praise ka talaga. Nagbunga din yung mga paghihirap ko kasi if you only knew, sa Philippines talaga, napakahirap ng buhay namin. Yung bahay namin, sala namin, kwarto namin, Diyos ko, marami kami magkakapatid. Ang kwarto namin, malaki pa nga Oo nga, to. Jimmy, ikwento mo nga yung paano yung naging buhay nyo, nung lumalaki In the kayo, yung mga Philippines. kapatid mo, mga magulang mo, ano ba yung mga naging Ilan ba kayo trabaho nila? magkakapatid? 4 kaming magkakapatid, yung bunso nasa langit na. Yung mother ko, nagtitinda siya, naglalako ng mga kakanin, ganyan. Tapos hanggang sa nagkaroon siya ng karinderya. Tapos si Papa naman, nagtrabaho sa longganisihan, yung longganisang Macau. Okay. Sila yung nagpapak nun. Okay. Tapos, pagkatas ng trabaho niya, Yan ba yung chorizo? oo, Ah, yung yun. nilalagay sa pansit. Oo, chorizo. okay. Oo, Tama, yan. tama. Yung siksik Yung na matigas. siksik. Yes, Oo, oo. oo. Tapos siya naman, pagkatapos nun, nag-fishball siya. Tapos doon sila nagkakilala sa Laloma, social Quezon naman. City. Laloma. So, syempre, bilang anak, gusto nating tulungan yung magulang natin. Yes, Ako of naman, course. nagtitinda ako ng basahan sa palengke. Yung mga yung bilog na basahan. Oo. Yung 5 piso pa nga that time. Saan mo kinukuha yun? Saan mo inaangkat yung May basahan? nag-deliver sa amin ni Mama. Ni-deliver sa amin. Kami naman ng kapatid ko ni Bunso, si Jeric, at saka ako, pupunta kami sa Bonifacio Market. Doon kami nagtitinda, naglalako ng mga basahan. Pati sa mga drivers na nakaparada doon sa Mayon. Tsaka sa A. Bonifacio. Doon kami nagtitinda ng mga basahan. So lumaki Pwede ka mo talaga sa Maynila, Oo. di ba? Lumaki ako talaga sa Okay. Quezon City. Pwede mo bang ipakita sa mga manonood natin kung paano ka nagtitinda ng basahan? Demonstrate. Go. Ano yung Ay, hello po, Manong. Bili na po kayo. 3-5 piso lang po. Murang-mura po. Ay, napakabata ko pa mo. 10 years old. Kaya maraming bumibili sa akin. Kasi Tas ang cute-cute nakakawa mo pa sila. nun. Kasi ang Oo, liit ko. ang Tapos, cute mo di ba? nun. Oo. Sabi na, ang bata-bata Sabi mo yung- nagtitinda ka ganyan. Kasi po gusto ko pong makatulong sa mga. Ilan pa ba yan? O, minsan pinapakyaw pa Oh, nila. that's Marami nice. pa ba dyan? Tapos pupuntahan ko yung pinag-iwanan ko ng plastic kasi Basket, ang bigat eh. Oo. Iniiwan ko muna sa mga tindahan, sa mga palengke. So konti lang yung dala-dala mo. Oo. Konti lang, mga 10 kaya years ko old lang. eh. Oo, Ang kasi liit hindi mo ka pa mabuhat. nun. Nakapakan ka ng mga tao. Hindi. Muntik na nga. Ano tayo? Ayun. So, doon ako namulat na kailangan kong tumulong sa magulang ko. Yun yung Nung eye-opener una mo, pa eh, nga no? noon, naiinis ako kasi hindi ko ma-enjoy yung pagiging Ilang taong ka bata nun, Jimmy ko. muna? Ilang taong ka 10 nun? years old nga daw. 10. 10 years old. Oo. Sige. Kasi hindi ko na-enjoy ang pagiging bata ko kasi syempre gusto kong maglaro. Mm-mm. Pero kailangan ko magtumulong, magtinda. Tapos nung may karindere na kami,
nagtumutulong din ako syempre yung pagpe-prepare ng mga magtatanggal ng mga ulo ng hipon, paghiwa ng isda, kung ano-anong doon. So naging family affair na siya? Yes, kami magkakapatid, tumutulong kami doon sa tindahan. Tapos, ayun na nga, yun din yung nakatulong sa amin para makatapos kami. So natulungan ko rin yung magulang ko kasi nung pagdating ko ng college, scholar na ako hanggang master's ko, doctorate, wala na silang ginastos doon. Wow. Kasi scholar na ako. Thank you sa Adamson University Financial Aid Program. Ang sponsor ko noon, mga Japanese. Itatanong ko sana, paano naging scholar na walang gastos? Hindi ganun pala. Si Mieko Yagi from Japan, ang aking sponsor. Wow. Hello, Mieko Yagi. Yes, nag-aral ako ng Nihongo that time. Para lang. Teka lang. Nag-stuck ako dito. Sinataw pa. Hindi mo kilala. Mahal mo na nanonood. Patay na yung hype. Tuloy, Jimmy, nag-stuck ako. Malay mo, nanonood nga naman. Sige, go. Umabot tayo doon. So yun nga, nag-aral kami ni Hongo para makapag-communicate kami sa kanila kasi hindi sila nag-i-English. So yun yung naging ko para makatapos ako sa pag-aaral. Si Father Mike Himarino ang pinaka-leader namin noon. So bali naging pabigat ka pala, no? Wala ka talagang... Biro lang. Oo. Nakatulong naman ako sa parents ko. At naging SK chairman ako sa barangay namin, Barangay Salvacion. So meron akong allowance. So kahit papano, yun na yung nagiging support. Tsaka alam ko pag government official ka or elected, libre din talaga yan mag-aral. At sa mga government school. Grabe siya, no? Sobrang self-supporting. No? Parang sa'yo din, Bel. Parang ganun. Oo, ako rin talaga. Scholar din kasi ako ng college ako. Wow. Mayor Simon. Isa sa kasi... Si Mayor June Simon. Yes. Quezon City. Yes. Quezon City. Anong barangay kayo? Sa Novaliches ako. Barangay Kaligayahan nga. Ayaw mo niwala nito eh. Kaligayahan nga. Magkakabat sila ni Noel Unga, Ayala. Sobra ka Ay, naman. matanda sa akin yun actually. Pero ang tatalino nila. Oo, mga scholar yan. Noel Unga, Ayala, si Baby Giant. Tsaka sino ba? Nakakatuwa naman. Pero speaking of Ni Miyoka Yagi. Nawala ako kanina. Sabi ko, seryoso yung sabi, pinag-shoutout si Ben. Nawala tayo. Sorry, Jimmy. Malay mo naman, nanonood si Miyoka Yagi. Oo. Diba? Harigato gozaimasu, si Miyaki Yagi. Okay. So, gusto ko lang Naka-live kami. Naka-live kami. May nanggugulo po sa amin. Diyos ko. May halimaw na bakla. Upo ka na muna. Thank you. Sorry. Okay, going back. Okay, going back, Jimmy. Sorry. Sorry. Asa na nga ba tayo? Nakalimutan ko na. Ayun na. Yung nag-sponsor sa'yo. Yung mga Japanese na naging sponsor mo. Yes. Tsaka si Father. Ang gulo ng guest na yung manonood natin. yung guest namin, just parang nakadrugs. Yung isa, yung dito, hindi si Jimmy. Hindi po si Jimmy yung guest dito sa studio. Alright, move on. Nung nag-sponsor sa'yo, taga-Japan yan. Taga-Japan. Is it a group or person lang talaga siya? Group siya. Kasi si Father Himarino, nag-work siya sa Japan. So marami siya mga kakilala, mga friends. Mm-hmm. So nagbuo siya ng organization na mag-support sa mga Filipinos. Mm-hmm. So hanggang sa nagtayo siya ng financial aid program sa Adamson. So ikaw yung isa sa mga mapalad? Isa ako sa mga fortunate ones. Yung mga taong tumulong sa'yo kung paano makarating ka kung saan ka man naroon ngayon, nababalikan mo pa ba sila? Nakikita mo pa sila? Oo, nakikipag-communicate pa ako. In fact, meron pa kami wow. That's really nice. Ang ganda naman na nun. Siguro nasa Cebu na nga very proud of you kasi kung sa inabot mo sa status mo. Sobra. Ang galing na. Nagbunga. Hindi kaya masaya. Alam mo, totoo yung sabi na pag mabait ka sa magulang mo, bless ka talaga. Ay, totoo naman totoo yan. 100% naniniwala talaga. ako dyan. Pero pag swail kang anak talaga. Medyo mahirap. Pero pag mabait ka sa magulang mo, nanay, tatay mo. Pag swail, walang mararating. Yes. Iba talaga ang blessing talaga. Kailangan talaga nating mahalin na ating mga magulang. Kasi kundi dahil sa kanila, we will not be here. Sacrifices. Totoo yan, oo. I love you, mother. Jimmy, hindi ako makaget over kay Miyagi. Nawawala ako eh. Jimmy, so, naging scholar ka. So, meaning to say talagang napag-aral mo, naiangat mo yung sarili mo, sabihin na natin, sa kahirapan talaga. Yes. Dahil sa angkin mo, sa gift mong talino sa pag-aaral. Kasi talagang professor ka ng mathematics. Then, paano mo siya, yung pinag-aralan mo, kasi we all know na ang pasok mo dito is a server. Yes. So, paano pa rin siya kasi maraming ganun sa ating mga OFW na hindi yung pinag-aralan natin ang naging trabaho natin. Katulad ko, barista, ikaw din,
healthcare caregiver, Same here, caregiver din ako. homeless. So ikaw, paano mo nagamit, paano mo ma-inspire yung mga nanonood sa atin na okay lang yan kung hindi yung pinag-aralan nyo ang end up nyo dito sa Canada. Kasi in the long run, yung pa rin ang pwede nyong sandalan. So, paano mo siya nagawa? Actually, iniisip ko na lang nung dumating ako dito. Sabi ko, kahit ano pang trabaho, papasukin ko. Kasi, nagpunta naman tayo dito para makaipon, di ba? Kalimutan mo muna kung ano ka noon. Kasi, makukuha mo rin naman yan overtime. Kasi that time, di ba, foreign worker pa tayo. Hindi tayo hindi natin magamit yung profession natin, di ba? Hindi tayo makaporma. Nung naging permanent resident na ako, unti-unti, tinry ko na ulit makabalik sa pagtuturo na nag-apply ako ng teaching certificate dito sa Alberta Education. Tapos sabi nila, bumalik daw ako mag-aral konting units. Sabi ko, oh my God, nakatapos na ako ng doctorate, mag-aaral pa ulit ako. Naalala ko yun. Diba? Napaka-hesitant mo niya kasi na gawin niya kasi may binubuhay ka. Yes. At the same time, binubuhay mo lang yung sarili mo dito, tapos bigla ka mag-aaral. Yes, ang mahal-mahal ng tuition fee, di ba? But fortunately, scholar na naman po ang inyong lingkod. Nakakuha ko ng scholarship again sa University of Alberta. So, natapos ko yung program, yung internationally educated teachers. So, yung mga nandito po sa Edmonton or nandito sa Canada, meron pong internationally educated teacher program, ang U of A. So, mag-apply lang po kayo, malay nyo mag-qualify kayo sa scholarship. So, kung teachers po kayo back home, I encourage you na magpa-assess po muna kayo and then sasabihin nila sa inyo kung babalik po kayong mag-aral or hindi. And then, kung iniisip nyo naman yung tuition fee, apply for scholarship or ask for government assistance. Ayun na nga po, mabalik tayo. So, after na makatapos ako, nag-practicum ako. Yung pinag-practicuman ko sa Sister Anata Brockman Elementary Junior High School, inabsorb nila ako. So, may nakita siguro sila sa aking maganda, na potential na sila yung nag-hire sa akin, nirecommend nila ako. I see. Actually, habang nagpa-practicum pa ako noon, inofera na ako nila. Kasi sabi ko, meron po akong interview sa St. Albert Greater Catholic School. Yeah. Na-approve ako na maging permanent teacher ng St. Albert. Yes. Bagong Edmonton Catholic Schools. Okay. Ngayon sinabi ko yun dun sa mentor teacher ko, yung mentor sa practicum ko. Sabi niya, no, don't sign the contract. Sabi ko, why? This is an opportunity. Sabi niya, you know what? I'm not supposed to tell you this, but we're planning to hire you. Sabi, what? Sabi ko, okay. So, of course, sabi ko, are you really sure that you're gonna hire me? Because otherwise, if I turn this down, sayang naman yung opportunity. Yes. Yeah. So, sabi niya, yes, I'm 100% sure. So, sabi ko, inabahan ako. Tapos, syempre, hindi ko na tinanggap. Sabi ko, tumawag ako sa St. Albert, HR, sabi ko, hindi na po ako magtutuloy kasi po may nag-offer sa akin ng, job. Tapos, kinabukasan naman, tumawag naman sa akin ng Canmore. May offer na naman sa akin na magturo din dun sa Sabi ko, Lord God, thank you po sa maraming blessings na sa dami ng paghihirap ko sa tinagal-tagal, nakuha ko din to na babalik na ulit ako sa pagtuturo. Kasi hesitant talaga ako magturo dito kasi nga meron akong inferiority complex na maliit ako eh. Sabi iniisip ko yung... Talaga ba? Hindi ko masyado Parang pantay naman kayo pag nakaupo. Pag nakaupo. Hindi kasi, di ba, iniisip natin na baka hindi ako irespeto. Ang liit ko, baka mabuli ako. Ang dami kong what if. Natatakot ako lagi. Nag-worry ako. Yung pala, I'm just being hard on myself. Hindi naman pala ganun ka... harsh ang mga students. Actually, they're very respectful, especially if they're in the Catholic school. Okay. And you know what? In the school where I'm right now and my previous school, mostly are Filipinos. Nice. And you know, Filipinos, they're raised well by their parents, di ba? Very respectful talaga. Hindi lang naman yung mga Filipinos, pero syempre, mostly talaga, lahat talaga kultura kasi natin talaga. Yes, talaga sabi ko, wow, ang sarap pala. Ang sarap magturo dito sa Canada. Nagtatabi-tabi po eh. Yes. Tapos ngayon, dito sa high school na pinagtuturuan ko, 3 subjects lang tinuturo ko ngayon kasi isa repeat. So, technically, 3 subjects lang. Yeah. So, 2 semesters, divided kasi siya So, napakagaan ng workload. Tapos, ang ganda pa ng benefits.
So, yun ang gusto ko malaman. Ano ba yung difference ng nagtuturo ka, doon sa Pilipinas nagtuturo ka ng university Ano ba yung difference ng teaching dito sa Canada compared to the Philippines? Is there any difference? Big difference kasi doon college na doon college university, so per units, 'di ba? Yung mga tsaka more responsible yung mga students kasi nasa university na, 'di ba? Sa atin. Dito kasi sa high school, Senior actually high. mako-compare ko kasi nag-elementary junior high din ako So, maraming goofy sa elementary junior high, pero they're very sweet. I see. Sa high school naman, sila, siyempre mas immature, mas mature kaysa sa junior high, mas responsible. Kaya lang, marami ding mga students na nag-skip. Na talaga namang kailangan na tinatawagan mo rin yung parents, ganun. Yun naman kagandahan dito, tinatawagan yung parents na, are you aware that your son or your child has been absent for the last 3 days or like that. So, minsan magugulat na lang parents, what? I thought, my son is always there. Ganon, magugulat na lang. Paano ang disiplina ng estudyante dito? Like sa atin sa Pilipinas, yung nakaraan lang, di ba? yung nag-viral na nagsisermon teacher. yung teacher doon. Are you allowed to do that? Yung parang i-scold mo yung student? No, that's not allowed. Okay. Kasi sa ethics of education, hindi ka kailangan nagsasabi ng mga masasakit na salita sa mga students mo. Kasi once na nakapagsabi ka ng masakit na salita, forever na yan, permanent na yan na magmamark dun sa isipan at puso ng bata. 'Di ba? Tsaka, andurong ka para disiplinin. Nangyayari lang naman yung mga ganon kasi baka there's a problem with your classroom management. Baka hindi clear yung rules mo from the very start. Ano ba yung classroom expectations? Yeah. Kasi hindi mangyayari yung mga ganyan if clear. Respect begets respect. Yes. If it's clear yung classroom rules and expectations, and then if talaga namang kuwang-kuha mo yung kanilang tiwala, then syempre sa galing mo na rin. I'm not saying na magaling ako, pero alam kong mag-handle ng class. Alam ko kung kailan dapat silang pagalitan at kailan hindi. Pag nagagalit naman ako, hindi naman ako yung magsasabi ng katulad nung nag-viral nga, diba? At saka mahirap maggalit ng English. Ay, oo. Oo, kaya kailangan mo. Tahimik ka na lang. Magagalit ka na lang, itatranslate mo pa sa utak mo. Pero naano ka na ba, Jimmy? Na-burnout ka na ba when it comes to teaching? Yung parang super loaded na ako, parang gusto ko munang pahinga muna sa pagtuturo. Does it happen to you? Yung ganong Actually, sa previous school ko, I had 10 different subjects to teach. Oh, wow. That's why, it's one of the reasons why I moved to high school. Okay. Pero, in fairness naman kasi, I was the only one that can teach the Filipino language and culture. Kasi meron kaming Filipino language and culture. We started that program in grade 4. Okay. So, nung hinar nila ako way back 2015, nag-start ako ng grade 4 Filipino class. Siyempre, meron din akong math, religion, kasi matik na yan eh. Yeah. Kasi sa junior high, pag may homeroom class ka, magtuturo ka din ng religion class. I see. So, yun na nga. So, ang dami kong different subjects. So, religion, health 7, health 8, math 8, tapos Filipino 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung parang nakakaano sa'yo, no? Oo. Ako nag-start ng program doon. Hindi ko naman pwedeng iwanan yun kasi nanghihinayang ako sa sinimulan kong program. Nag-ano na siya move up na 4, 5, 6, 7, 8, 9, nakumpleto na namin. Kumbaga gusto mo yan, ha? Panindigan mo yan. At saka, ayoko mawala yung program kasi this is for the Filipinos, di ba? Yes. Yung napaka-isang magandang nagawa mo. Ikaw ba yung nag-start? Yes. Filipino Filipino. Kasi ako lang, yung Subject. school lang namin before, ang nag-iisang elementary, junior high na nag-o-offer ng Filipino class. So ikaw, pioneering ka talaga when it Yes. comes to Filipino subject here in Canada. Yes. Especially in Edmonton. May alam ka ba, does it sa other provinces na Filipino languages are being taught? Meron din dito sa Edmonton ng Filipino class, pero hindi siya part ng Edmonton Catholic. Like, it's like a class. Elective. Oo. Parang ganun. Tapos, alam ko sa Calgary, meron din sila eh. I'm not really sure. Pero dito sa Edmonton, ang St. Oscar Romero High School, at pati ang Holy Trinity, nag-o-offer ng Filipino language and culture class. Pati yung Sister Anara Brockman, nag-o-offer din ng Filipino class. Before, nag-o-offer ang St. Clement sa Collingwood. Pati ang St. Richard. Kaya lang, walang Filipino teacher. Kaya, So, may nawala. tanong ako, Nawala Jimmy, yung program. how important it is for you or to the teachers to teach Filipino here in Canada?
It's really important kasi we have to teach the new generation about their culture, their tradition, their heritage, so that they know who they are. I see. Tama. Diba? Tsaka, it's important na you could speak the language so that when you go back home, you can communicate with people. And it's always advantage if you know one more language. That's true. That's why I always encourage people, I like the parents, to talk to their children in Filipino at home. Yeah. Kahit dito na pinanganak kasi, no matter what, their children will learn English in school. Yeah. And when they watch YouTube or any videos or TV, they're gonna see English, right? English programming. Maitunang ko lang, Jimmy. So, since nung dumating ka rito, naturo ka na, meron bang time na kinokorek ka ng mga estudyante mo how you pronounce certain words? No, they're not like that. That's good. Ay, talaga. They're very Kasi- respectful in terms of your accent, Yeah. in terms of your pronunciation. Kayo lang yun. Tayo nga, totoo yan. And Tayo sometimes if you pronounce it wrong, they will politely tell you, Dr. Buana, it's like this. Thank you. lang. Oh, nice. And I'm very open to corrections, Yes, you know, of course. because that's how we learn. Also, that's how Diba? they address you as well here, Dr. Dr. Bueno. Yes, Buena they call me talaga. Dr. Buena. Oh. Even our principal, they call me Dr. Buena. Wow. Well, he's a doctorate naman talaga. Nakaka-proud yun. Grabe. Doktor talaga pala tong kasama Oo. natin. Halimbawa, meron akong los-los, kaya mong gamutin. Hindi siya doon. Hindi siya pang medical. ganun. Doktor eh. Los. Doctor of Education. Oo. Nag-a-assist lang ako kasi napag-aralan ko din naman yan. Medical sorry ka. assistant. Ay, talaga nga pala. No? Diba? Ano ba yun? Wala tayong masyadong ano dito. Ikaw, alam mo, Hindi ka makakawala. alam medyo na-OP kasi bobo ka talaga, di ba? Wala nga ako may sabat masyado ngayon. Pwede pa rin. Pero ano yun, Jimmy? Ilang course meron ka? Meron akong computer engineering, master's in IT, doctor of education. Meron akong medical assisting course. Meron din akong faculty of education program sa U of A. So among those courses, ano yung mga favorite mo doon sa mga na-take mo? Inter. Yung ini-enjoy mo talaga? Siyempre yung doctor of education. Hindi inter. Kasi it's more on research, tapos more on conversation with your fellow, Okay. with your classmates. May ba tayo moving on na? Let's go to the personal life of Jimmy. Let's touch some of that. Okay. Since nandiyan na, nabanggit niya na yung Kinakabahan kanyang naman mga Oo. doktor-doktor na yan. Ano? Okay. Tanong ka ba? Tanong. Go. Okay, tanong. Siyempre, sa tagal na natin magkasama, di ba? Alam na namin yung mga pinagdaanan mo. Ano yung pinakamasakit at parang hindi naman pinagsisisihan? Challenges Yes. in your Na dumating relationship. sa buhay mo, especially sa relationship. Teka, tanong natin, na-in-love ka na ba, Sir Jimmy? Siyempre naman, tao lang tayo. Lahat Oo naman tayo naman. nai-in-love. Oo, pero natatandaan mo kung anong age ka na in love muna. Bago dun tayo sa more serious. Magkakaalaman tayo. Magkakabukingan tayo. Hindi ko na matandaan, pero nasa 30. 30s, 31? So late ka. Late na, Oo, late late na, ka late ng ano na. masyadong Ikaw kasi 12 lang. Kasi eh. nga, Late bloomer. I'm so, Grade six. I'm so focused with no, my career. At saka yung plan ko, may goal kasi ako. Oo, nun. ito si Tama. Jimmy sa pagkakakilala ko sa kanya, napaka-goal-oriented niya. Go-getter to eh. Lahat talaga papasukin niya para lang ma-achieve yung goal niya. Yun ang pagkakakilala ko Which sa is kanya. good. Oo. Oo. So talagang ano. Dapat So, marami talaga tayong tularan. sinusuporta, marami tayong pinag-aaral sa Philippines. Oo, So, kahit okay. So, ano yung sagot mo doon sa tinanong ko na ano? Yung pinakamahirap na pinagdaanan mo? yung may terms- tanong mo kanina, Yeah. yung Oh, in terms yung of ano, yung ma-in love. Ayun, Since oo. pinag-uusapan natin yun love. okay, bakit mahirap ma-in love? Kasi lahat ibibigay mo, 'di ba? Sabi nga pag umibig, pag nasok sa puso ni naman, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Wow. Kahit against ang parents ko noon, lahat ayaw nila Pinaglaban. pinaglaban ko kasi pag nagmamahal ka, kahit ano pa man, gagawin mo, 'di ba? Paglalaban mo. So yun na nga, na-in love ka, in-sponsor mo na makarating dito kasi that time Canadian na ako citizen that time. So kahit naman di Canadian, kahit PR ka, PR diba? ka Yes, pala. pwede Kahit naman. ano, pwede mo namang i-sponsor. So yun na nga, na dahil nga in love ka, sponsor mo na makarating dito, 8 years kami nagkaroon ng In a relationship. Relationship. 8 years. 8 years. Tsaka dinala mo dito. Oo, dinala ko talagang rito. Ang laking risk ang ginawa mo Yun for lang your... din. Siyempre, talaga. mahal mo yung self. tao. Oo, totoo Oo. naman lahat gagawin mo. Lahat naman tayo nagdaan sa ganyan. Oo. That's right. Tapos after 3 years dito, ayun, nakahanap ng iba. Iniwan ako. How do you feel after, how do you feel? Kasi 8 years kayong in a relationship. And how long siya nagstay sa'yo dito sa Canada? 3 years. 3 3 years. So, Mautak din. Tinapos niya muna yung 3 years para Alam mo hindi siya yan. mapadeport.
Joke lang. But anyway, that's a Lahat naman relationship. eh. Oo. Yeah, That's lahat love naman anyway. Wala akong regrets. Oh, you did Ay, that that's for in good. the name of love. But That's good. ano pa yung gusto mong sabihin? Like for example ngayon na nakamove on ka naman na siguro, 'di ba? Of course. Anong gusto mong sabihin sa sarili mo Ninong na nga with siya. eh. regards to dun sa ano yun? Umayak ka na nga. Aray ko, nangungurot. Anong gusto mong sabihin mo sa sarili mo back then nung nangyari yun? Nung nangyari yung sitwasyon na yun na nag-let go ka na rin, tapos nag-move on na rin siya sa buhay niya, nag-move on ka na rin. Now that you realize na, hindi ko paano kung itatanong to, na-realize mo ba na tama na muna? Na-realize mo Ito ba na ba na yan? Tapos na to, ayoko na? last na Alam mo to. yun? Yeah. Actually, pag binabalikan ko, natatawa na lang ako sa ginawa ko eh. Totoo naman Sabi yan. ko, ay, ang tanga-tanga ko pala noon. Diba? Hindi, ang tali-talino mo, pero ang tanga-tanga mo. Actually, Talaga. ayan ang dialogue nila parati sa akin. Sabi, Oo. ang tali-talino mo sa pag-ibig, ang Bobo bobo mo. mo. Yeah. Bakit hindi lang naman akong naging bobo pagdating sa pag-ibig? Totoo Correct. naman. Diba? Pero Lahat sa naman ating tayo. magkakaibigan, ikaw ang pinaka eh. Okay lang. Oo, lahat. Tanggap ko Matalino. naman. Tanggap ko naman. Pero wala man ako pagsisisi kasi tapos na yun eh. sumugal tayo, nagmahal tayo. Oo naman. Siyempre, Oo. minahal ko yung tao. Alam ko namang minahal niya rin naman ako. Uy, tsaka nilaban natin ng bonggang-bongga yun. Di ba? Yes. Dalawa Oo. tayo. Ang dami nating inaway doon. Pero ayun, masaya naman ako sa kanyang buhay na ngayon. Oo, At paki-shoutout mo nga siya. happy na rin naman din ako sa sa buhay ko ngayon kasi naging maganda ang aking career, nagkaroon ako ng time sa sarili ko. Yeah. Shoutout nga pala Sandy. Kala ko, inobvious mo ako eh. Oo. At siya talaga yung Oo. clear testimony ng let go of the person, hold on to the learnings. Yeah. Tama. Oo Yun naman. talaga yun. Hindi ka naman matututo kung hindi ka naman Yeah. nadapa. Oo. Oo. Kaya ngayon, matalino na siya. Are you Alam niya are you na. ready to fall in love again? Or is No. there any... wala talaga. Busy to kasi masyado. Actually, masaya ako nagta-travel with my father. Tama, Oo. tama. I know, Totoo I yun. see that. Kaya Na- nakikita niyo yung mga vlog ko sa father ko. Kasi Nakaka-inspire nga yun. nag-iisa na lang siyang Oo. magulang ko. Wala na si mama ko eh. Pangarap ko talaga kasama si mother din dito. Kaya gusto ko ibigay lahat sa tatay ko kasi Okay. ganun ko kamahal. Tatay ko, ano ba yun? Oo, at saka Okay lang yung yan. Odin Lahat na naman Ingatan tayo. ka, wala. Lahat naman yan eh. Ano ba yan? Hindi nga. Maswerte ka Oo. nga dyan tatay mo eh. Pero Jimmy, di ba, ilan kayo magkakapatid? 204. Apat. So, apat kayo magkakapatid, pero you chose to get your father with you instead of letting your siblings sa Pilipinas na Makarating alagaan. dito. Oo. Bakit mo na desisyonan yan? Sa hirap ng buhay natin dito. Kasi malakas pa ang tatay ko. Tama. At saka pangarap talaga ng mama ko at saka ng papa ko na dito tumira. Nung nabubuhay pa si mama. mama, oo. Kaya nung nagtuturi sila dito noon, nag-enjoy sila pag nandito sila kasi walang problema, walang, alam mo yung mga sakit ng ulo, di ba? Kaya nag-enjoy sila rito. Kaya kinuha ko si Papa kasi sabi niya gusto niya rin daw mag-work. Kasi naranasan niyang mamulot ng mga bote Cans. that time. Oo, yan. Nakita Namumulot ko yan sa siya ng mga Kumikita bote. siya. Nung hindi pa siya allowed mag-work, di ba? Oo. So, kapag nasa trabaho ako noon, namumulot siya ng bote, nakaka-$20 siya sa isang Ay, Tuwan-tuwa na siya noon. Yes, tuwan-tuwa na Oo. siya. Ang galing So ni sabi ko, tatay. bakit hindi ko na lang sponsoran ng tatay ko na maging permanent resident Tama, dito tama. para Kaya ngayon, I'm so proud na ang tatay ko kahit grade 3 lang natapos, hindi marunong mag-English, Oo. nagtatrabaho siya sa Tim Hortons bilang Nice. custodian. Nice. Diba? Na kahit Kudos kay bisa pa tatay. inuutusan siya, yung parang, ang gestures Parang na sign lang, language na nga lang. ganyan, oo. Nagkakaintindihan sila. Oo. Kaya sabi ko, nice. nakaka-proud lang ang tatay ko sa sobrang sipag. Oo. Alam mo yun? How old is your dad? Madiskarte. 74 years old. Grabe, 74. Ang galing. 74 years old siya. Madiskarte talaga ang tatay Malakas ko. ang loob niya, ha? Yes. Oo, Oo, ah. ganun talaga siya. 2 beses nang naligaw yun nung nag-bus ko na taranta. Paano yun? Kasi ganito ang nangyari, nung first time niya mag-bus, tinuro ko na sa kanya kung saan ba. Sa Kingsway kasi siya nag-work. Okay. Nung papuntang Kingsway, okay. Nung pabalik, napaaga ang baba. Oh. Diyos ko, tinawagan ako. Sabi niya, hindi ko alam kung nasaan ako. Sabi niya, oh my gosh, maghanap ka dyan ng Pilipino. Butin lang may nakita siyang Pilipino. Isinama siya sa Jollibee na. Nakarating na sila sa WEM. So doon ko na pinick up. I see. Tapos kinabukasan, naligaw na naman ang tatay ko. Napasobra naman siya ngayon. Oo. Napasobra ng baba. Naglakad siya maba sa pinaka-station na ng Jasper Place Terminal. Although Okay. malapit na yun sa amin. Oo. Pero naglakad siya opposite. Hindi papunta sa Buti amin. hindi winter yan. Hindi naman. Okay. Sa
sa 7-Eleven naman, buti, Filipino na naman yung nagtitinda doon. Napagtanungan niya, tinawagan na naman ako. Yan Kasi na di talaga ba dito, maganda eh. pag sa bus natin, bababa ka sa magkakamukha yung bahay. Totoo. So Totoo. talagang bababa ka, akala mo yun na yung Yun na palatandaan mo. Ako hindi ako marunong mag-bus ever. Even though may landmark ka, may marker ka, magkakamukha. So talagang maliligaw ka. Totoo. Napakahirap mag-bus dito. Oo, lalo na sa Sherwood Park. May Oo. oras talaga, isang oras dati, di ba naalala May mo? oras talaga. Grabe talaga yung kaba ko noon. Talagang nagmamadali na ako umuwi. Tapos, sabi ko pa, huwag ka na kayang pumasok kasi mamatay ako sa Nakatao, nervyos eh. oo. Sabi ko baka mamaya, hindi na Kung yan, saan ka hindi lang napulutin. nagawang ano eh. Oo. Sabi niya, hindi, alam ko na to. Alam mo ang ginawa ko, the next day, naglagay ako ng sulat doon na, can you please, Address. doon sa driver. Oh, okay. Sabi niya, can you please, Drop me off. drop me off yeah. at 104 Avenue, blah, blah, blah. Sabi ko sa kanya, mag-pretend ka na hindi ka nagsasalita. Kunwari, pipi ka. Pinakita niya lang yung papel. Tinuruan pa magsinungaling. Oo. Sabi niya, Sa mga anak sabi ng tatay ko, anak, effective ba? Effective. Kasi pinakita niya na ng gano'n. O, di nakababa siya ng tama. So, everyday gano'n. Hanggang sa kabisado niya na, hindi niya na pinapakita. Nag-ano na. Yes. Nagpupulan siya ng string. Yes. Galing mo. Galing ni tatay. Pero alam mo, natutuwa talaga ako sa kanila eh. Kasi talagang yung makikita mo yung bond nila talaga as father and son na Yeah, gusto ko yun. napaka-tight. Tsaka he's making up for the lost time. Tama. At tsaka I think, I can say this as a friend, kasi meron kang wrong decision dati na against sila. So ngayon nakakabawi ka. Yeah. That's For them. right. Kasi alam ko na hindi mo alam, pero sila, pag nakikita kasi close ako sa mama at papa niya, nagkukwento sila ng laban mo na ganito ang anak ko, ganyan ang ginagawa ng anak ko, yun ang ano niya, yun ang kinukwento nila sa akin na medyo hindi mo alam. So, tama lang na ngayon, talaga magbuhos ka ng time sa kanila kasi talaga yung gusto nila. For you. O, tsaka ang tagal ko rin nawala sa Philippines dahil nasa abroad tayo, di ba? Oo. Kaya sabi ko, kailangan makabawi ako. At ngayon, nag-enjoy naman siya. Sabi niya, hindi ko akalaing makakarating ako dito sa iba't ibang bansa na pinupuntahan namin. Sabi niya, hindi man siya nagsasabi sa akin directly na Hindi siya salamat, expressive. anak. Oo. Pero masaya, Pero masaya makikita mo sa kanya, Tuwan-tuwa siya. pag nandun na kami sa place na yon, yung happiness. Oo. At saka yung pag umuwi kami sa Philippines, every year kasi umuwi kami, Oo. natutuwa siya, nagkukwento sa mga kapatid niya, sa mga apo. So doon ko narinig na, ay, na-appreciate pala ng tatay ko yung mga Naman. tours naming dalawa. Naman. I'm sure nanonood si Papa. Iyan Oo naman, nga. shoutout mo. Shoutout nga pala sa aking tatay, si Tatay Santos Buena from Buhi, Camarines Sur. Shoutout nga pala sa mga nanonood dyan, Yan, mga hello. kamag-anak ko, tsaka Hello, dyan sa Kuya. Masbate, Marintok shoutout Mobo mo. Masbate, Yes. Buhi, Camarines Sur, tsaka Cabuyao, Laguna, sa Ayan. Ate Jennifer ko, sa Kuya Jericho, Kuya, love you, at sa mga pamangkin ko dyan. Ayan. Ako rin shoutout sa mami ko na lagi Ay, nagpapa-shoutout. oo. Ma, Franz Mangune. Kung tiga-buhay kasi nanay ko naman tiga-Bao, Camarines Sur, tsaka sa Ayan. daddy ko, Joel Romero. Hi, Mami Mangune. Franz. Ayan. Hello, Mami. Ay, mga parents nyo din. Ayan. Hi, Mama Bita. I love Hi, Mami you. Lani. Ayan, TikTok lang tayo. Wala. Grabe siya. Hindi. Dami niyang mag-share sa mga ka-TikTokan niya. Hello. Shoutout muna Oo. tayo sa mga tao Mag-shoutout muna kami, Jimmy. ha? Sige lang. Okay, thank you kay Naki Cuenco. Shoutout from Paris. Ayan, idol ko yan si Jimmy. Saka, shoutout kay sa aking tita, si Carlota Villera and Lea Prado. Hello, Lea. Galing kay Mary Jane Tuazanenyo, SP Soriana, and Rosemary Victoria Katipunan. Shoutout to you. Kay Jake Mamba Mejia. Hello, Jake. Jake. Lagi siya nagpapa-shoutout. Hindi natin nababasa Ay, no, minsan. sorry, Jake. Sorry. Hi, Jake. At saka sa mga nakakalimutan namin, yung sa hindi namin nadadaanan, Oo. hindi po intentional yun talaga lang po sa, minsan po, nakafocus kami sa mga guests Oo. namin. Pasensya na po. Pasensya na po. Rasmin Diaz, Go Jimmy daw, si sabi ni Rasmin, Roger Reyes, Hi, Dion. of Chow Kenny, Irma Gapo, of course, and Lizelle Musni of Mixed Food. Hello po. Homer Leasing of UMAC. Hello, Hello. po. Marilyn Gigante, Monserrate, mag-anak mo. Okay. And si Anam Cara. Ito si Maui. Hi, Maui. Si Jerome Katapusan of Balloons R Us. Hello. Jake Mamba. Mami ko, Franz Manguni. Hey daw, sabi ng mami ko, Jimmy Hello po, Buena. tita. I miss you. And siya sabi na proud of you. Yan. Thank you po, tita. Hello, MJ Palomares and John Acario and Himalaya. Thank you so much. And galing kay Margie Dionio, shout out kay Sir Jimmy. Hey, salamat mga idol. Jake Mamba. Paulo Canton, regards Mama Ode, great topic.
Mary Jane Tuason, Jicasa of course. Ay, Of Jicasa! course. Si Jake. Hello! Yes, Jake thank you so much, Jicasa. Jake Ayan, Casa. supportahan po natin si Jake Jicasa International. Talaga pong sumusuporta yan sa Oo. lahat ng mga Filipino organization here in Yes. Edmonton. Jicasa Mabuhay ka, International Jake. for all your jersey needs. Of Sa mga course. jersey nyo, hindi lang po basketball, na lahat lang sports, volleyball, hockey, sa Jicasa po kayo You can kumuha. visit their Facebook page, Jicasa International. And yung iba natin mga sponsor, of course, thank you Easy Drive with Patricia and Emilio. And of Thank course, you so much. thank you also to UMAC Edmonton. Thank you, Kuya Homer Leasing. And of course, ang ating bagong-bagong taga-suporta, 805 Production. Ayan, Ni By, Oliver. Oliver And Tina. and Tina De La Paz. And Yes. speaking of that, yung mga pinoproduce nilang show, Look Me Harris will be having his bar tour in Canada. Ayan. June 28, Victoria, BC. July 5, Saskatoon. July 6, Regina. July 12, Grand Prairie. July 13, Slave Lake. July 19, Calgary. July 20, Red Deer. July 26, Edmonton. July 27, Fort McMurray. August 3, Heritage Day. August 4, Dawson Creek. Yung po yung first leg, may second leg pa siya. And of course, JK, Juan Carlos, September 1. Yes. Ay, manunod tayo niyan. Gusto ko yan. Tickets and venue will be announced soon po. Yes. And of course, thank you sa ating sponsor, Balloon Kingdom. Yes, Balloon Thank Kingdom. you. Thank you, Ayan. Balloon Northeast Kingdom, Beats, Mary thank Jane you din. Tuason. Yes. Ray Magtarayo, thank you so much, Ray. Hill Badernal and Royal Wellness Center by Mitch, thank you. And of course, Ronald Francisco Yes, of thank you. Budget Rent-A-Car Sherwood Park. isang Agnes rantro na lang Valenzuela. galing kay Agnes Valenzuela. Great topic, nakaka-inspire. Congratulations. And then, shout out kay Marlene Licuanan by Pro Boy Francis Licuanan. Ayan, thank you sa inyo. From Jerome Katapusan, so proud of Sir Jimmy. Yan. Ayan, mga Villanueva Cousins sa Nabaliches. Hello sa inyo lahat. Mark Garcia, MMG, April 12, Spruce Group, produced by Chow Kenny, and Valentino Pizza po of 90th Street, owned by a Filipino din po. Tapos Jimmy, ikaw ba may gusto ka mga shout-out, pasalamatan, yung gusto mga sumusuporta rin sa'yo? Yes, gusto kong batiin ang aking mga fellow teachers na sumusuporta sa aking Teacher Jimmy page, Facebook page. Sa aking kapatid Jennifer Buena, mga pamangkin ko, Justin, Jasper. Hala, hindi na tanda. Nakapatay tayo dyan. Jordan, Jeremy, Janice, Jaja, Undoy, Jerstel, Kuya Jerry. Sa mga kamag-anak ko dyan, mga Higante family, Buena family sa Buhi Camarines Sur, Higante family sa Masbate. Of course, Royal Wellness Center sa sponsor ng aking free massage. Sana mag-sponsor din kayo sa amin. Yes. Ay, meron na. Meron na? Nag-message sa akin. At Oh, saka wow. Okay. kay Michelle sa Sarap-Sarap, Yes. catering and restaurant. Thank you, Yeah, Sarap thank Sarap, you. for always Thank you. supporting Michelle and Rod. Ayan. Hill Paderna, long time no see. Oo Jimmy nga. siya yung unang nagtiwala sa akin para kumata. Oh, wow. Yes, of course, naalala ko yan si Hill. Si Hill. Oo, sabi ko sa kanya, you have a voice. Sabi ko sa kanya, tuloy Very mo yan. good. Oh, diba? Galing sa Ayan. champion ng tawag ng Huwag tanghalan. din natin kalimutan i-follow yung kanyang vlog sa Facebook, Oo si nga po, Teacher please. Jimmy. Teacher Ayan. Jimmy. Ayan, Apo, napakaganda search ng na mga lang po. content niya. Oo. Apo, thank you. Ayan, Jimmy, Ayan. thank you so much. Ha? Hindi pa hate ka lang ha. Okay. Meron pa tayong ilan pa? 20 minutes pa. Yes. Paano ka follow na? Sorry, kasi nagbabasa na tayo eh. Oh, hindi. Pero medyo excite lang. Pero meron pa akong gustong itanong sa kanya. Let's talk about your mother. Mm-hmm. Kailan, tawag dito, nagbakasyon din siya dito, di ba? Na-meet ko Oo. si Mami. O, anong year yon? Nakalimutan ko na. Yun yung nag-concert tayo sa Pansiteria, yung Oo. Kailan Valentine's Day yata. Oo nga, yun. doon sa Basta luma two pa. times. Sa Oo. luma, oo. Oo. Yun. Basta ang yung last nilang punta rito is 2017. Mm-mm. Yes, I think that's the Tapos time. yung isa, 2015. After 15 yata. yeah. Kasi umattend pa sila ng graduation ko sa U of A. Oo, medyo naano kasi nung nabalitaan ko tungkol dun sa pag-pass away ng mother mo noon. Can you tell us a story about it muna? Kasi parang nakabigla talaga ako noon nung nawala si mami mo. Kasi parang she looks okay naman. Paano Oo. huling kita natin? Oo. Yeah. Ano bang naging sakit ni mami? Diabetic Kung okay kasi, lang. diabetic kasi si mama eh. Okay. Sa sobrang tamis niya magmahal. Umaapaw. Diabetic siya. So, nagkaroon ng complication. So, nandito siya noon, 2017. Mhm. Nagsuka siya ng dugo. Yung pala may gastrointestinal bleeding. Mhm. So, dinila ko siya sa Royal Alex. Okay. Butin lang may insurance ako noon. She was a tourist that time. Oo, Okay. tourist pa sila noon. Tapos, ayun na nga, meron nga daw gastrointestinal. Doon ko nalaman. Mhm. So,
dinala ko siya sa Filipino doctor din. Mhm. Meron Filipino doctor somewhere in Southside, nakalimutan ko na. Ang advice niya is, sa Philippines mo na lang ipagamot kasi dito mahal. True. Ganon. Sabi ko, sige, bago ko siya dalhin doon, ipasyal ko muna sila sa New York kasi pangarap ng nanay ko makarating Okay. ng US. Mm-mm. Kasi andun din yung tita ko noon sa New Jersey. Kapatid niya to? Noon, yung kapatid ni mother. Okay. So, nagpunta kami sa New Jersey. Mhm. Tapos, pasyal kami ng New York, tontuwa siya, ganon. Tapos, dinila ko siya rin dun sa hospital kasi may nurse kaming kamag-anak din doon. True. Sabi niya, may charity dito, dalhin mo. Baka sakaling malibre ng operasyon. Eh, hindi din daw pwedeng operahan kasi parang, Sa age niya. Sa age, Okay. ganun. Baka hindi Tsaka, recover. Di kaya diabetic eh. Okay. Oo. So, dinala lang sa Philippines. Tapos, May 26, 2018, yun na nga, I was in the middle of my class. Mhm. Sabi ko, bakit may tumatawag sa akin? Alam mo yun, hindi non-stop sa messenger, sabi ko, this is unusual. Na makareceive ng ganito. So, yung kabog ng dibdib Oo, ko, alam mo na kasi unusual sabi ko, my gosh, anong nangyayari? Sabi ko, so, sinagot ko, ayun na nga. Nag-video call yung ate ko, nandun sa hospital. Wala na si mama, ganun nga. Tapos pinakikita niya sa akin si mama, sabihin mo na yung gusto mo sabihin kay mama. Kasi sabi nila, naririnig pa raw nila yan. Yun yung huling Oo. sense na nawawala Oo. yung pandinig. True, Yung pandinig daw, marinig niya pa yan, sabihin mo na yung gusto mo sabihin kay mama, ganyan, ganyan. Ayun, sabi ko, oh my gosh, ang bigat sa dibdib na mawala yung nanay mo. Kasi, At malayo ka. yes, No? tsaka yung pangarap mo na hindi niya nahintay na makarating dito kasi gusto ko yung magkaroon kami ng sarili naming bahay. Mhm. Kasi that time, nag-rent lang ako ng apartment. Tapos, alam mo yun, hindi ko na ibigay sa kanya. Kasi that time, siya yung namili. Kasi bago sila umuwi, sabi ko, mahanap tayo ng bahay kasi bibili ako. Yeah. Tapos sabi niya, ito maganda to. Yun yung kinuha ko. Oh. So, sabi ko, ito na yung bahay. Ganyan to. Pagdating nyo rito, meron ka ng kwarto. Mhm. Kasi that time, nung nasa apartment kami, 1 bedroom, hinati ko yung yung sala, nilagyan ko lang ng kurtina para may bedroom I sila. see. Ganon. Siyempre, kailangan practical, di ba? Oo naman. Tapos, yun na nga, hindi na umabot. Sabi ko, sayang. Hindi niya nakita yung bahay. Hindi siya... I'm sure kasama niyo sa bahay yun. Actually, napanaginipan ko nga siya for the last 2 days na nga eh. Oh, wow. Sabi ko, punta nga ako ng church. Ipagtiri ko ng kandila. Isa yun naman ginawa ko. Kaya sabi ko, utang ko rin naman sa kanya kasi kung hindi dahil sa pagtsatsaga ng mother ko, Wala ka hindi ngayon ako makakarating sa kinalalagyan ko ngayon at hindi ako mangangarap. Kasi pangarap ng nanay ko na makapag-college man lang. At wala pa kasi sa family namin noon na nakapag-college at nakapag-abroad that time. Ako yung kauna-unahan I see. na nakatapos, tinaasan ko pa nga yung pangarap niya eh. Na makapag-doctorate pa ako eh. Nakapag-abroad pa ako. So talagang tinupad ko yun kasi gusto ko maiahon siya. So you sa are the hirap. breadwinner of the family. Yes, Oo, siya until talaga. now, ako pa din ang nagpapaaral. May pinapaaral akong nursing student sa ate ko, may tourism. Tapos meron din akong 2 scholars actually. Pero may Sa tanong ko lang. probinsya namin na hindi ko kamag-anak. Oo, alam ko, ibang tao rito hindi alam. Ilan na ba ang bahay ni ni Dr. Jimmy Bueno Ay, sa Diyos ko, Pilipinas? napakaraan. Ako Sa Pinas? nakakabilang niya. Oo. Gosh. 37. Lahat siya Kuhay ba? nuno sa punso. Hindi nga ilan. Tignan mo ha. 5. 5 ang bahay mo. 5 bahay Yes. na. Anak ng putya. Ano ginagawa? Ako kapiranggot na. Ikaw 5 bahay na. Di ba nakaka-proud? Siyempre Oo. kaya naman ako raketero talaga, 'di ba? Tayo mga fellow MCs ko po Oo. sila. Nag-ano kami. 'Di ba rumarakit tayo tapos bukod dito nagtatrabaho pa ako sa River Yeah. Cree as usher. At tapos nagtatrabaho ka pa din for Sa Dennis. Dennis, di Dennis, ba? Sa server. server every Saturday. Kasi para saan pa yung pagtatrabaho natin yung wala tayong mapupundar. Kasi pagdating din naman ng panahon, gusto ko mag-retire sa Philippines. So, nagtatanong kayo bakit ang dami kong properties? Kasi tumataas ang value ng mga properties. Pwede ko rin naman ibenta yun. Hindi naman ako titira Oo doon naman. sa 5 na oo. yun. So, ibebenta ko rin naman yun over time. Curious lang ako, bakit sa Pilipinas mo gusto mag-retire? There's no place like home. Agree, 100%. Tama. Ikaw ba, Mamo, you like? For me, kasi andito yung family ko, di ba? Andito yung mga Oo, kapatid siya. ko, Oo. andito yung mga pamangkin. I'm Sabagay. very close to them. So,
hindi ko nakikita yung sarili ko na magre-retire sa Philippines. Gusto ko pa rin na somewhere near sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko. Oo, So maglalaki siguro na lalo. sa dito lang somewhere sa downtown. Sa downtown, yan, Homeless. Oo. Retirement homeless. Actually, harap na all happy. Tama naman yung sabi niya. Kasi in my case, lahat sila nandoon Yeah. except for Tama, my tama, father, oo. 'di ba? Oo. Kaya naintindihan ko talaga sila. For me kasi, home is where the families are. Yes. True. Yes. Correct. Oo. Tama nga naman. Ako rin, wala rin balak dito. Oo. Napaka-busy mo, Jimmy. May time ka pa ba for love? Wala Let's na say, araw eh. Hindi, malay mo naman may dumating. Pag may dumating ba, may time ka for that? Pag may kumatok, Siguro, pero sa ngayon, wala wala eh. muna. Talagang focus ako na mapatapos ko muna yung mga pamangkin ko. So bukod sa madaming property, ano po yung mga goal mo ngayong taon for yourself? In 5 years, saan mo makikita si Dr. Jimmy Buena? Ang goal ko talaga ay maipasyal pa ng maipasyal ang tatay ko hanggat malakas pa siya. I want to collect memories with my father. Yeah, while he's still here. 'Di ba? At saka, ang goal ko talaga ay makapagtayo ng isang resort Ay, sa Philippines. bongga. That's my goal. Nice. Pasosyo na lang. Magkano ba Ito ang share? meron na diba sa Palawan? Pasosyo na lang naman sa inyo, mga yayaman kong friend. Oo, Ako po yung mangungutang, sila po yung taga-bili. And then lahat naman kasi talaga pinaghirapan niya. Of course. Hindi naman talaga. Yun naman ang goal natin na matulungan yung mga dapat natin tulungan. Number 1, number 2 is talagang utilize yung perang pinaghihirapan natin to its fullest and wisely. Tama. Mm-mm. May kanya-kanya. Ayun. Naman gusto ko pang maraming time pag-usapan pero medyo malalim na yung gabi. Yes. Pero Sir Jimmy, is there any words you want to share with your followers sa Teacher Jimmy mo? And sa aming viewers Paano ba na rin. ito? Paano ba yung Teacher Jimmy mo? Para saan ba ito? Yung Teacher Jimmy Facebook page ko is to help my fellow kababayan na teachers na makarating dito. Gusto ko silang tulungan at gusto ko i-share paano ba magturo dito sa Canada. Yan. Oo. Ano ba yung mga kaibahan ng pagtuturo dito at pagtuturo sa Philippines. Kaya yun yung kino-content ko. At saka kung ano yung buhay ko dito na hindi madali na porke nasa Canada ka, madali ang lahat. Marami rin tayong bills na binabayaran. Totoo yan. Kaya marami akong racket kasi sabi nga ni Spider-Man, great powers comes great responsibility. Kaya raketero ako kasi ayokong iwanan ang kapatid ko sa hirap. Gusto ko sabay-sabay kaming umasenso. Ayoko yung ako lang nandirito, sila yung naiiwanan ko. Gusto ko sabay-sabay kami. Kasi yan ang pangarap ng magulang ko. At ayoko naman na gusto ko mag-iwan ng legacy na meron kaming tito na Tumulong Tito sa Jimmy na tumulong sa amin na kung saan kami ngayon narito. Yun yung gusto kong iwanan sa mga pamangkin ko na may minsang sa Jimmy part Buena. ng gigante at ng buena na nagsumikap sa buhay para marating kung ano man ang meron ako. And you are ngayon. successful right now, I Yes. can say. Na Napakagaling. talagang successful ka sa mga pinapasok mo sa buhay. Napakagaling. Oo. Is there any, naalala ko may nabanggit ka sa amin, may mga foundation ka bang sinusuportahan? Mga kids na pinapaaral, ganun ba? Bukod sa foundation mo ngayon. Grabe, meron ba? Wala naman. Meron akong dalawang sinusuportang scholars sa Philippines. Philippines. Okay. Ano sila? High school? High school, pareha silang high school. Okay. Dalawang babae high school. Ang pagkuha mo ba ng scholarship ay kailangan matalino sila? Kailangan indigent. Kasi pinagdaanan ko yung hirap eh. Alam ko yung pakiramdam ng mahirap na gusto mong mag-aral pero wala kang pera. Tama. So, hindi naman kasi lahat sinaswerte makakuha ng scholarship program. So, ang ginawa ko, nag-survey ako dun sa probinsya namin, sa Masbate. Sino po ba dito yung karapat-dapat na mabigyan natin ng tulong? When you say karapat-dapat, kailangan ba matalino sila? Sabi ko naman, basta pasado lang. Okay. Tama. Kasi meron din kasi namang tao na masikap eh. Hindi naman ganun madiskarte, katalino eh. yeah. Actually, ako hindi naman ako matalino. Talagang madiskarte lang ako. Tama. Nakatapos lang ako ng mga ganito dahil sa diskarte na at sa dedication at passion ko Totoo. at goal ko na sabi ko, kailangan kong matapos to. Kailangan kong ma-reach to. Kasi kung ako sobrang talino, dapat summa cum laude ako. Mga True, ganyan. right? Diba? Pero dinaig ko pa sila kasi madiskarte ako sa buhay. Diba? Perseverance. Tsaka gusto mo talaga eh. Yes. Kaya sabi ko, ang kailangan ko, basta mahirap, at saka gustong makatapos, at pasado. Kahit hindi ganun katalino. Go sila. Yes. Agree ka ba sa akin, Teacher Jimmy, na kailangan din nating bigyan ng awards yung mga student na, let's say, repeater sila. Pero pinupush pa rin nila makatapos kahit paulit-ulit silang nag-fail sa education nila.
ako feeling ko sa akin lang na mga opinion. Sa Yung mga pagdaanan mo sa experience mo. Oo, kasi, di ba sila yung, given na sa mga matatalino na nakaka-graduate sila agad-agad. Pero hindi given sa mga, tulad ng, bawa, yung hindi nakakatapos dahil mahina yung utak, bumabalik-balik sila sa, let's say, sa grade 1, grade 2, hanggang makatapos. Ako feeling ko lang Hindi ka pa ba healed? Hindi pa eh. Hindi, feeling ko lang, dapat din silang bigyan ng award kasi talagang ini-strive nilang makatapos kahit paulit-ulit silang bumabagsak. Would you agree with me na pwede silang bigyan ng award just because of that? Yung pagiging nilang Paulit-ulit. perseverance in Oh, yung education? pag-persevere nila. Binibigyan din naman ng... Parang acknowledgement, para tulad sa ibang estudyante na, ay, in-acknowledge ako kahit paulit-ulit ako. Totoo. Parang maging, kasi iba pag nag-fail na, ayoko na bumalik. Yeah. Parang ma-push yung embarrassment na, di ba? Wala na yung encouragement. Feeling ko lang dapat bigyan natin ng halaga din kasi nag-strive naman sila. Hindi Para lang sila matalino pero maboost gusto nilang yung- matapos. Pero ito na award mo, anak. Ayun, salamat. Pero you know what? Speaking of repeating, dito sa Canada, based from my experience, Wala. hindi kami pwedeng mag-fail. Wala. Totoo. Wala. Kahit hindi papasok yan, kahit bagsak-bagsak na, hindi namin sila pwedeng Yeah. pag-repeatin. Oh, why is that? Yeah, it became a law in Kasi- mid-19... Okay. I think 1990s or 29, naging law siya na hindi ka pwede. Kasi it affects their mental health. Yes. Oh, ganon. Yes. But you can get help. Pag nakikita mo na you're being behind, you can always get help. Pero Yes. you cannot. Tutor, yeah. But they will get help from the teachers, from the education assistants. So, tututukan niyo talaga sila? Yes, para maka-move up sila. At saka ang nakikita ko doon, usually yung mga ganun na mga bata na behind is may one-on-one coaching yan, may one-on-one teaching na pwede silang kumuha within the school or outside the school. Yeah. Ganun ang Pwede nangyayari. yun? Yes, oo. Okay. Tapos pag pag meron pang funded din yun. Yes. Pag kailangan Oh, mo. bawal That's pala dito nice. magbagsak ang Napakaganda teacher. pala ng- Pero sa high school, pwede kami mambagsak. Pero Per sa subject elementary. kasi yun eh. Oh, I Ay, see. Diba? That's- Pero kapag Oo. grade 1 Grade to school. 9. grade 9, yung junior high, Hindi Hindi pwede. bawal. I see. So, mandatory talaga siya. So, alam mo na. Okay, so dapat pala dito ako Alam mo na, dito honor ka. So as a teacher, you have to find a way para makapasa yung bata, para maka-keep Tama. up. So, trabaho mo yan. Kumbaga, sa Oo. isang guro, trabaho Nasa mo yan. teacher. Oo. Although minsan may Oo. frustration na, bakit kailangan ko ipasa to? Hindi naman ako Oo. pinapasukan nito. Ganito, ganyan. Pero, we have to follow. That's nice. Tama. Ay. Once again, palakpakan naman natin si Teacher Jimmy. Yes. Alam mo, nakaka-inspire. Ang dami dito. Sabi mo na ni, Jokar, ano ba po yung page? Just search Teacher Jimmy on Facebook. Yeah. Opo, Tama ba Teacher ako? Jimmy, opo, makikita niyo Ayan. po yung picture ko po doon. Ito lang, Harlika Mirasol, Todo na Tour, Edmonton with Rufa May Quinto. Yan, and it's Daniel April Matsunaga, 21. April 21st at St. Basil Center. Again, Todo na to with Rufa May Quinto and Daniel Matsunaga. Binigyan na tayo nito ng free Oo, may ticket. dikit kami niyan. Thank you so Sana much. all. Harley. Harold G. Oh, sana all daw. Sana naman. all, baka naman. Para ma-promote ko rin sa mga students Yeah. ko sa St. Oscar Yun, Romero. oh, Ayun. Ay, hello nga pala sa mga students ko sa St. Oscar Romero kasi Ayan, they're following hello my sa page inyo. too. Hello sa inyong Oo. lahat. Taga Marintok, Tess, Shutterpix. Mobo, ano yung Yes, Masbate that's po, where I Sir grew Jimmy. up. Okay. Ayan. Hello kay Jennifer Buena. Ayan, Ayan. kapatid ko. Ay, friend din natin yan. Ayan, thank you Nagtutour po. din dito yan. Ayan. Margie Donio, thank you. And sa lahat na nag-send ng stars, thank you so much. Hindi ko lang makita kung sino yung mga nag-send. Ayan. But, Isang shoutout na muna tayo sa ating mga sponsors again. hi. Sa mga sponsor natin, Ayan, of course, ang Easy Drive. Easy Ayan, Drive, sa Sherwood and of Park. course, 805 Production. Thank you so much. Balloon Kingdom by Mary Jane Twazon. Yeah, and ating UMAC Edmonton. Thank you so much for sponsoring our show. And alam mo, Sarap-sarap catering. Sarap-sarap catering Salamat po. restaurant. Northeast Beats. Ayan, thank you. CX Photo Bead, of course. Yes. Jacasa, of course. Yes. Chicasa. For your All About Prince. athletic, all Ayan. about Kristen Prince. Host. Kristen Host. Kristen Yan. Host. Yes, Thank you so much. At dahil job well done ka, Sir Jimmy. Bago ang lahat. Yes. Nasaan ang ating mga plake? Mukhang pakikuha Siya na lang din. Oo, ikaw na lang din. Ikaw Ako dapat na. nagpe-prepare nito, di ba? Parang hindi mo love si Jimmy. Oo. Hindi, biro lang. Hindi. Dahil job well done ka. Kaya at pakibasa. we're so Right. proud of you. Wow. And for us, talagang exemplary ang mga ginagawa mo Ayan. for the Thank you. Filipino Oo. community. And I love you so much. Wala kaming favoritism pero talagang Yes, yung kanyang nagawa sa buhay niya ay Ayan. Job well done. Belle, can you read it? Okay, job well done.
podcast talk show, Certificate and Appreciation, presented to Jimmy Buena in appreciation to your exemplary contribution to the Filipino community in Edmonton, Alberta, Canada, with Jonathan Sack, Odi Mangune, and Bel Sunar. Job well done ka talaga. Congratulations, Thank Teacher you. Jimmy! Give it to Teacher Jimmy. Thank you, Teacher. Thank you so Ayan. much for this plaque of appreciation po. And I'm so thankful and grateful for, inviting me here. Nakakatuwa po na ma-share din natin ang Yes. ating pinagdaanan. Tama. Thank you. Very And to give inspiration ngayong Good Friday. no? Yes. Oo, ano yung aral na matutunan ko? Ako muna ha. ikaw muna. Yung aral na matutunan ko dito is mahalin mo yung mga magulang mo. Dahil nasa Ten Commandments yan. Love your parents, di ba? Yes. So yun ang talaga. Pang ilan siya? Sige nga, pang ilan? 6. Okay. Galing. Thou shall not steal yun. Iniba ko. Iniba na. Mamu. Ako yung dito, yung giveaway ko and yung take ko dito is that hindi po pupunta ka ng Canada at mamamasukan ka ng lower below, Yes. way below sa talagang ini-expect mo, or kung dati ka man nurse, dati kang teacher, or dati kang manager, or Yes. something like that, na pagpasok mo dito is server ka, or whatever, or cleaner ka, it doesn't mean na hindi mo pwedeng ituloy yung pangarap mo Tama. na maging kung sino man ang gusto mo sa buhay. Like Teacher Jimmy, it's so inspirational, di ba? If you want it, you'll find ways, di ba? And Totoo. you have to just do it, di ba? Just take the leap of faith, and then trust God. And if you're willing, if you're honest enough, and yun talaga yung goal-oriented ka, makakamtan mo rin yung gusto mo. Totoo. So, hindi nakakahiya na mag-start ka ng sadsad Tama. dito sa Canada. Totoo. Yun ang talagang take away ko dito sa story ni Yes. Jimmy. Yes. And may dagdag ko lang kay Mamu. So, kung ano man dagok sa buhay yung maramdaman nyo, it's either pag-ibig man yan, pinansyal, sugod lang ng sugod, laban lang ng laban. Kasi, who knows, di ba, later on, matagpuan mo yung iyong true love, Tama. makuha mo yung kayong mga financial na gusto mong abutin. Yes. So, laban lang tayo. May Correct. walang katapusan yan. So, job well done, Dr. Job. Jimmy Wait, na Buena. bago tayo mag-close, pa-shoutout nga kayo. Kay inyo ako, Minyaki. And then, thank you so much Dr. po. Jimmy, is there any parting words before tayo mag-close? Just like what you said, just keep on dreaming and focus on your goal. Kasi if you don't have any goal in life, then your life has no direction. Yeah. So you should have a goal. Tama. Yes! At Amen. dahil dyan, ladies and gentlemen, palakpakan po natin Dr. Jimmy Buena. Dr. Jimmy Buena po. Job Job well well done. Yan. Hanggang next week po. Sinong guest natin next week? Si Kuya, anak ko, na-exciting Eto. to. Dito Kung po sino kami man- nagmula na. saan Pati po? si Jimmy dito rin Yes. nagmula yan. Chris, dito rin nagsimula Kung si saan Chris. nagmula po kaming mga matatagal na dito na talent ng Oo, Edmonton, yes. siya po ang mga nakadiscover sa amin. Oo. Ang nag-iisang Kuya Roy. ng Lola Lola Emma. Yes. So, saan po Ayan. kami nagsimula lahat? Si Kuya Magkukumustahan Roy. tayo next week ni Kuya Roy. So, Sana next yung namin mga dito, ha? Oo. Sana yung mga naging talent ng Lola Emas dati. Yes. Suportahan nyo, punta kayo dito. Promise. Yes. Oo. Yung mga Masaya nag- yan. Oo. MJ Yun yun. Chan. Welcome Nasaan ka kayo, na? welcome kayo dito. Hill Padernal, nasaan Yes, kayo? ayan, mga talent. Lola Emas tayo. Yes. Yes. Oo, Welcome mga Lola kayo. Emas babies. Ayan. Ayan, yehey. Rasmin. Ayun. Opa, Dreamy. Ayan, si Dreamy, Dreamy. oh. Yeah, Dreamy. So, yun na po. Alright, so once again, thank you for supporting us here at The Job Well Done. I'm Jonathan. My name is Mamu Ode. And I'm Belle. And please pray, it's a good Friday. Thank you so much po. Once again, this is Job Well Done. And with Teacher Jimmy, Bye of course. guys. Thank you. Follow Thank Teacher you. Jimmy. Teacher Jimmy.